Nasaksihan ninyong lahat ang pagkabigo ni Amaya, kung kaya't aking tinatanggal ang kanyang katungkulan sa ating poon. Abang Laon, ano bang aking pagkakasala upang patawan niyo ko na ganitong kahabag-habag na kapalaran? Hindi lang ikaw ang may masaklap na kapalaran. Makikinabang tayo dito. Maawa ka sa iyong anak, nakikiusap ako sa iyo. Makialaman! At ngayon, ang pagbibigay sa kanya ng tsandu. Nais ko makita si Marikit. Batid ko kung anong ginawa niyo sa kanya. Kaya wag mo akong pipigilan. Hinayaan, labis ako nag-alala sa iyo. Mabuti't nagbalik ka. Nandito na ako. Hindi kita pababayaan. Tutulungan kita. Di ko nais na gambalain kayo. Ngunit nagtitipon-tipon sa labas ng ating balayan, di mabilang na taong bayan. Mahalaga raw ang kanilang idudulog sa'yo. Nakakalungkot na mababawasan tayo ng isang alabay na nagpamalas ng pambihirang kakayahan. Ang tanging kasalanan lamang ni Amaya ay hindi siya kagiliwan ni Dian Lamitan. Sadyang pinahihirapan siya at pinag-iinitan upang matanggalan ang katungkulan. At hindi man lang isinaalang-alang ng ating raha ang malaking nagawa ni Amaya sa puod na ito. Katulad na lamang ng paghahanap ng bukal na naiinuman natin. Sadyang pinanigan ng ating raha ang kanyang bagong biyanan. Napakalakas kung gayon manghikayat ni Dian Lamitan. Maayong adlaw sa inyong lahat. Tila napakahalaga ng inyong isasangguni at napakarami ninyo. Ano ba ang inyong sadya? Ako po ang tagapagsalita sa aming lahat, kapunuan. Kung gayon, gampanan mo ang itinalaga sa iyo. Nagkasundo kami lahat bago umarap sa inyo na nais namin ibalik ninyo sa katungkulan si Amaya bilang punong alabay, pagkat naniniwala kami sa kakayahan niya bilang alabay. Nagbigay na ako ng aking hatol. At lantaran ko inihayag sa inyo na wala nang makakapagpabago pa sa aking pasya. Kaya ikinalulungkot ko, hindi ko mapagbibigyan ang inyong kahilingan. Ngunit kapunuan, hindi mahalaga sa amin ang pagbibigay sulit sa kanya. Hindi namin kailangan ng isang babae na naglalakad sa tubig. Pagkat ang aming nais ay isang alabay o babaylan na may malaking naidulot sa pood. At iyon ay si Amaya. Ngayong inalis na sa ating lupon si Amaya, marahil ay kailangan mo nang magtalaga ng panibagong punong alabay. At kasunod na nito, ang pagpili sa inyong susunod na napupusuang humalili sa inyo bilang punong babaylan. Huwag ninyo akong panghimasukan sa mga bagay na ako lamang ang nakababatid. Sa ngayon ay pinili ko na huwag munang magpasya hinggil sa kapalit ng punong alabay at ng susunod na punong babaylan. Aming kapuod, bigyan ninyo ng panahon ng ating raha upang pag-isipan ang inyong mungkahi. Daghang salamat sa inyong pag-unawa. Digin mo ang daing ng iyong mga naaahupan. Nararapat lamang na sila iyong pagbigyan pagkat sila ang tinig ng karamihan upang mabatid nila na ika'y kaisa nila at hindi kakampi ng isang tao lamang. Ito ang aming katiting na banwa. Pagdamutan niyo na ang kasalatan ng aming pamumuhay. Hindi ito kasing yaman ng inyong dating banwa, ngunit walang nagugutom dito. Sapat na sa amin ang ganitong pamumuhay pagkat salat din naman kami noon bago ko pa mapangasawang isang dati. Iisa lamang ang naitayo naming balay rito at bilang mga babae, handog namin ito sa inyo. Sa papag na lang kami matutulog. Dagan salamat, Datu Bagani. Makatitiyak kayo maglilingkod kami bilang pagtanaw ng utang na loob. Hindi kami magiging pabigat sa inyong pood. Datu, kayo na lamang inintay sa ating pagtitipon bukod sa susunod na pangangayaw. Dadalawin ko kayo ron. May nakaligtaan lamang ako sabihin sa ating mga bagong kasabot. Kung maaari lamang, nais ko sanang hilingin sa inyo na maglutuan kami. Masusunod, ipagluluto namin kayo. Kami na rin ang magbabantay dito
sa tuwing kayo'y papalaot at mangangayaw. Ngunit hindi ako maaaring maiwan dito upang gampanan ng mga gawaing pambabae. Ano ang nais mo ipapatid, Yang Tesayang? Hindi ako maaaring maiwan dito pagkat sasama ako sa inyo sa pangangayaw. Ituring niyo akong kasamahan ng mga tao. Ano't naparito ka? May mukha ka pa palang ihaharap sa akin pagkatapos ng iyong pagkabigo. Hindi ka ba natatamaan ng hiya? Ikaw ang walang mukha. Sapagkat napakasama. Hindi lang sa akin, pati sa iyong anak. Isang salita ko lamang ay maaaring gilitan ng iyong leeg dahil sa iyong kalapastanganan, Amaya. At kanino mo ako'y susuplong? Sa manugang mong raha. Nais mo bang isumbong kita sa raha sa iyong mga kabuktutan? Walang hiya ka? Piliin mo kung sinong kakalabanin mo, ha? Bitawan mo ako! Halima ka! Galing ka sa gaya! Sige! Nakatitiya ka ba sa inyong tinura ng Tesayang? Kaong-kauna-una ang babae na kilala ko na nais mangayaw. Hindi ako sang-ayon sa iyong tinuran, anak. Lubhang mapanganib sa isang katulad mo ang pangangayaw. Hindi ako makakapayag. Ngunit Iloy, anong nais nang gawin ko? Ang umasa na lamang kay Dato Bagani? Hindi. Kung merong magliligtas sa inyo, ako yun. Nasaksihan ko ng kagitingang taglay ng inyong anak Dalang. May kaalaman siya sa pakikipaglaban. Hindi ako tatanggi kung ang nais niya ay makisa sa aming pangangayaw. Salamat sa inyong pagtanggap, Dato Bagani. Magpahinga na kayo. Sasama ka sa aming susunod na pangangayaw. Magaganap ito mamaya paglabas ng buwan. Gusto akong patayin ang babaeng yan. Sapagkat binigyan ko siya ng isang pagsubok na hindi niya malagpasan. Naparito siya upang gantihan ako at upang patayin ako. Walang katotohanan. Hindi ang kagaya niya ang papanigan. Nalalaman mo ba na ang apo mo kay Bagani pinalaglag niya? At pinilit lamang niya si Marikit na magpakasal sa'yo. Sinungaling. At pinapahit-hit niya na mapanirang Shandu si Marikit. Sinungaling ka talaga! Mahal na kapunuan. Simula't sa pool ay wala nang ginawa ang babaeng yan, kundi ang maghabi ng kasinungalingan laban sa akin. Hindi ko magagawa ang lahat ng kanya ibinibintang. Si Marikit ay kaisa-isa kong anak at lubos kong pinangangalagaan. Sinong ina ang makakagawa nun sa kanyang anak? Wala! Marami na akong pagsusulit na pinagdaanan, mahal na kapunuan. Ngunit ni isa doon ay hindi ako nagsinungaling. Kaya paninindigan ko lahat ng aking tinura. Kung gayon, Amaya, sino ang magpapatunay ng iyong mga tinuran? Uripon, tunay nga ba ang mga tinuran ni Amaya? Wala akong kabatiran sa lahat ng mga kaganapan na yan. Patawad, pero wala talaga akong alam. Nakita mo na, kapunuan? Napakadaling magsabi ng mga kabalbalan para lamang ako gantihan at sirain sa'yo. Mahal na kapunuan, bakit hindi mo puntahan si Marikit nang makita mo kanong kalagayan? Hindi mo kailangang idamay ang aking anak sa iyong panlilinlang. Ikaw ang manilinlang! Tama na! Tila hindi ka nauubusan ng kaaway, Amaya. At ikaw pa ang tampulan nito. Ito na ang huli mong pagkakataon na magdadala pa ng gulo dito sa aking puod. Pagkat paparusahan na kita. Sungil! Ngunit kapunuan. Wag! Si Bay Mantal. Siya ang dapat niyong tanungin kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Kung si Amaya o si Dian Lamitan ba? Tama. Umaayon ako na puntahan natin ang aking kapatid. Nang sa gayon ay malaman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kaya na! Dali yan! Anak, nais kong bawiin mo ang iyong kahilingan kay Dato Bagani na sumama sa kanilang pangangayaw. Ngunit Iloy, nakapagbigay na ako ng aking salita. At ito lamang ang tanging paraan upang makabawi tayo ng utang na loob kay Dato Bagani.
may ibang paraan pa upang bayaran sila nang hindi nangangailangan ikaw ay pumaslang o kumubkob ng iba pang banwa. Ngunit nasa banwa na tayo ng mga mangatang, Iloy. Kaya tayo mga mangatang na rin. At wala akong makitang ibang buhay kundi ang buhay na kanilang kinagisnan. Kaya't malugod kong yayakapin ang aking panibagong tungkulin upang mapaglingkuran ang mga taong kumubkob sa atin. Ako'y nag-aalala, anak. Hindi ko pinangarap na ang pinagkakaingat-ingatang binukot ni Bugnay magiging isang mangatang. Kalimutan niyo na muna ang aking nakaraan, Iloy. Napakalayo na ng aking narating mula sa aking bukot. Hindi na akong dating binukot na lumaki sa balay ng aking baba. Iba na ako ngayon. Kailangan ko na munang pumaroon sa pagpupulong, Iloy. Maiwan ko na muna kayo rito. Mainam at nakuha mo ang aking iniutos. Naway magkagalakan ni Marikit na lumikha uli ng habol upang sa gayoy may pagkaabalahan naman ang kanyang pag-iisip. Mantal! Kapunuan, ano't hatak ng iyong mga abay si Amaya? Sinuplong sa akin ni Lamitan. Sinasaktan na naman siya ng dating alabay. Ngunit isinuplong sa akin ni Amaya na tunay na nagdadalang tao noon si Marikit at pinalaglag lamang ito ni Lamitan. At higit pa rito, pinalalanghap ni Lamitan si Marikit ng tiyandu. Na walang katotohanan sapagkat sinisiraan lamang ako ng mabaw na yan. Sabihin mo sa akin ngayon, Mantal. Magsalita ka. Sino kina Amaya at Lamitan ang nagsasabi ng totoo? Bigla akong napagabag. Nakapagtatakang nararamdaman kong ito. Bakit tila ako natatakot na may magaganap na hindi mainam sa aking anak gayong maayos naman siya rito? Ipagpaumanhin niyo, dakilang kapunuan. Subalit wala akong kinalaman sa usapang ito, kaya't maaari bang bumalik na ako kay Marikit? Nakita mo na, kapunuan? Nagsisinungaling ang babae niyan. Sapagkat walang kabatiran ng aking kapatid sa mga pinagsusumbong niya. Umbo, sige na. Humayo ka na. At balikan mo na ang aking anak. Kapunuan? Tay, Mantal, nakikiusap ako sa'yo. Sabihin mo ang katotohanan sa kapunuan. Nakikiusap ako sa'yo! Huwag mo gawin ito kay Marikit! Hindi! Ay, mandaling ka! Wala ka talagang humpay sa pagnanais na sinaan ako sa akin! Nakikiusap ako sa'yo! Anak na ang turi mo kay Marikit. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Sabihin mo ang katotohanan. Kung di mo sasabihin yan, tuluyan mapapahamak si Marikit hanggang sa ikamatay niya. Nakikiusap ako sa'yo. Sabihin mo ang totoo. Bye, Mantal. Tama na! Tama na, nakakaadwang palabas na ito! Parusahan na ang dapat parusahan! Amaya! Sandali, kapunuan! Sandali! Nagsasabi ng katotohanan si Amaya. Ay! Patawarin mo! Patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Lamita! Sinungaling ka! Kapunuan, ang ibig sabihin lamang nito ay katulong na ng aking kapatid si Amaya sa paghahabi ng mga kasinungalingan laban sa akin. At ang dahilan nito ay dahil labis silang naiinggit sa akin. Kaya parusahan mo sila. Hindi ko maaaring ibigay ang hinihiling ninyo. Lalo pat walang dahilan upang ipag-utos ko sa mga babaylan na tanggalin si Amaya. Ako'y lubos na magdaramdam kung hindi niyo mapapagbigyan ang aking munting kahilingan. At hindi niyo naman nanaisin na sumama ang loob ng aking kapatid
na tinuturing niyo na rin ina. Hindi kami maaaring maghiwalay ni Mariket sapagkat dinadala niya ang aming magiging anak. Nagkakamali ka, Ginoo. Hindi nagdadalang tao si Marikit. Nais kong ipaalam sa inyo na nagbubuo ng isang pangkat si Bugna upang maghimagsik at labanan ang inyong pamamahala. Hindi ko magagawa sa inyo ang kapanuan. Nagmamakaawa ko sa inyo. Hayaan yung mailibing kong baba ko ng maayos. Ang isang taksil na katulad niya, hindi nararapat bigyan ng isang bibig. Lamitan. Lamitan. Sakay! Ano yan? Totoo bang ito ang nangyayari sa kasalukuyan? Iloy, anong nagaganap? Si Lamita. Dumating na ang araw ng kanyang pagbagsak. Patawarin mo ko, Raha. Hindi ko nais na mangyari ang mga bagay na yon. Patawarin mo ako. Wala kang kasing sama, Lamitan. Hindi mo na ako mapapaniwala pang muli, Lamitan. Tandaan mo yan. At tinitiyak ko sa'yo na mapaparusahan ka dahil sa mga ginawa mo kina Bugna at kay Marikit. Nagdudulot ng kaluguran at labis na kagalakan ng Tiyandu, Raha Manggubat. Subalit kapag humupa na ito sa kanyang katawan, magbubunga ito ng labis na pagkabalisa at di mawaring kalungkutan. Saan nanggaling ito? Ipinakuha sa akin yan ni Dian Lamitan sa mga mangangalakal na taga Madras. Inakala ni Lamitan na sa pamamagitan niya ay maitatago sa inyo ang kalagayan ni Marikit. Tapon ninyo yan! Na huwag niyo ilalapit kay Marikit yan laso na yan! Sungil! Mama ka sa akin. Dalian nyo!
Diyan, Lamitan. Handa na po ang baroto. Magmadali tayong umalis. Dali, dali! Saan ka pupunta, Lamitan? Batid ko na ang ginawa mong kasamaan kay Marikit. Paano mo nagawang sirain ang sarili mong kadugo? Buhay pa sana si Bugna kung hindi dahil sa kasinungalingan mo. At ngayon naman, pati ang iyong anak. Ilalagay mo sa kapahamakan. Raha! Ah! Wala kang kasing sama, Lamitan. At dahil dyan, paparusahan kitang maging uripon hanggang sa iyong kamatayan. Hindi, Raha. Hindi. Hindi mo maaaring gawin natin. Isang kalapastanganan niya sa dugo ko na galing sa kadatuan. Ikaw ang dahilan! Bakit nadumisan ang iyong angkan? Ingayan. Ikaw na magtakda kung anong layunin ang igagawad mo sa uripong ito. Amaya, nais kitang makausap sa aking balay. Huwag na huwag ninyong hahayaang makatakas ang uripong ito! Raha, maggubat! Sungit! Hindi mo pwedeng gawin yan, Raha! Maggubat! Raha! Sa aking pagkakabatid, ay isang kawalang galang tumingin ng tuwiran ang isang uripon sa kanyang hara. Magbigay-pugay ka. Magbigay-pugay ka! Hara. Nais kong himukin mo ang iyong makapangyarihang bana. Pagbabayaran ko na lamang ang aking mga kasalanan sa pamamagitan ng mga bulawan. Huwag niya lang akong gawing uripon habang buhay. Tunay na mahiwaga ang tadhana, Lamitan. Pagkat nabaligtad ang iyong kapalaran. Ang pagiging uripon na iyong niyuyurakan ang siyang pinataw sa'yo. At yan ang nararapat na parusa mo. Hindi na babagay sa'yo ang tinitingala ng mga timawa o uripon. Pagkat napatunayang balakyot ang kilos at asal mo. Ngayon, Lamitan, mapapantayan mo pa kaya ako? Malipayang adlaw, punong babaylan. Ako'y naparito pagkat ika'y pinatatawag ng dakilang kapunuan. Sa anong kadahilanan? Walang ipinabatid sa aking dahilan. Mangyaring ipabot sa mahal na Rahan na masama ang aking pakiramdam at kinakailangan ko ang magpahinga. Ngunit, kailangan na kinatawan sa inyong lupo ng mga babaylan. Magtungo kayo sa balay ng mga babaylan at hanapin mo si Nasinas at sila ang iharap mo sa Raha. Kami itutungo na, Oray. Maraming salamat at naway bumuti na ang iyong kalagayan. Maraming salamat. Naway pagpalain kayo ng dakilang lao. Walang galang na, Oray Hilway. Ngunit bakit niya pinabatid sa paratawag na kayo may dinadaing na karamdaman, gayo hindi naman ito totoo? Apong, walang saysay na ako'y makipagkita pa sa Raha. Hindi naman niya ako pinakikinggan. Malipayong adlaw, Haralingaya, Diyan Lamitan. Hindi na siya diyan. Isa na siyang uripon. Pinakikilala ko sa inyong lahat ang bago ninyong makakasama dito. Si Lamitan. Nais kong ipabatid ninyo sa kanya
ang lahat ng inyong mga ginagawa dito. Bantayan ninyo siya nang hindi makatakas. Lamitan, simulan mo na ang pagkilos. Magbigay galang ka. Diyan Lamitan, ano nangyari sa inyo? Bakit kayo naging uripon? Ikaw ang uripon! Hindi ako magtatagal sa ganitong kalagayan. Tandaan niyo yan. Amaya, anong dahilan at ipinatawag ka ng kapunuan? At bakit nila napakaraming inanyayahan? Hindi ko alam, Yoyo Awi. Mga babaylan, nasaan ang inyong pinuno? Umalis ang punong babaylan kasama ang kanyang uripon na si Apong. Walang nakakaalam kung saan sila pumaroon, Kapunuan. Tinipon ko kayong lahat dito ngayon upang maghatid ng magandang balita. Binabawi ko na ang aking pasya tungkol kay Amaya. Maaari na siya magbalik sa kanyang tungkulin bilang punong alabay o humalili bilang punong babaylan. Mawalang galang na mahal na Kapunuan. Ngunit hindi na pagtagumpayan ni Amaya ang pagsusulit ni D.N. Lamitan. Hindi nararapat na ibalik siya sa pagiging punong alabay pagkat hindi niya napatunayan na karapat-dapat siya sa iniyatang natungkulin. Tinapos ko na ang gayong pagsubok pagkat nalinlang lamang ako ni Lamitan. Walang anlinlangan na si Amaya ay karapat-dapat na ihanay sa mga makapangyarihang babae sa ating puod. Kung kaya't, nais kong paigtingin mo pa ang iyong pagsasanay upang maging dakilang punong babaylan ng ating banwa. Mukhang may nalalabi pang kabutihan kay Rahang Gubat. Kung papatawarin ko ang Raha, hindi ba't parang kinalimutan ko na lang ginawa niya sa aking baba? Walang tunay na kaligayahan ang pusong puno ng puot. Hindi ako makakapayag na hindi matupad ang tagna ni Amaya. Paano mo yung maisasagawa? Sa pamamagitan ng isang kapanalig. Nagbabago na ang kanyang damdamin hinggil sa kanyang tagna. Kailangan na natin gawin ang susunod na hakbang. Lalakay ang aming banwa ng mga mangatang kung kaya't kami humihingi ng tulong. Kilala kita. Ikaw ang panganay ni Rahang Gubat. Ipagpaumanhin mo, ngunit kailangan ko itong gawin bilang pinuno ng mga mangatang. Mapalad tayo sa gid. Hindi na tayo mahihirapan pang hanapin sila. Narito kami para ipaalam sa inyo na batid na namin kung sino ang babaeng may kambal ahas. Sige, magsalita kayo. Si Amaya. Siya ang babaeng may kambal ahas.